Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayan, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang 4 na news kupero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Buzz Lightyear ko. Kinuha mo, no? Puroy. Hindi, kuya, hindi. Sabi, sinungaling ka. Uy, easy. Teka, kaibigan. Nagtatalo ba kayo? Oo. Nagtatalo kayo? Salbayo, kinuha yung aking laruan. Hindi ko kinuha yun. Okay, so gusto mo, nais mong ipatunay na kinuha niya yung laruan mo. Oo naman. At ikaw naman, nais mong depensahan ang sarili mo Yes, na hindi mo kinuha. Hindi. So, gusto mong patunayan, ikaw naman gusto mong depensahan. Yes. Nagtatalo kayo. Tatalo kami. Meron ako advice para sa mga nagtatalo. Huwag kayong maging one-sided. Kaya ang pinakamagandang gawin, sapakin nyo na lang ang sarili ninyo. Aray! Sakit pa na nun. Sakit ang pisngi ka. Puro Ano yung kalokohan. kalokohan ginagawa niyo sa harapan Ay, ko? nako. Puro kalokohan. Yan, ha? Sino yung Buzz Lightyear ko sa akin? Nanliliit yata kayo sa akin eh. Wala kayong respeto ah. Ayaw nga. O ito na yung Buzz Lightyear. Puro kayo kalokohan. Wala kayong respeto sa lolo nyo. Pwede namang kwan eh. Pwede namang kausapin ako na maayos eh. Huwag kayo mag-aaway sa harap na nakatanda. Huwag kayong maging one-sided. Di ba maganda yung logic ko? Di ba? Pag nag-aaway, huwag maging one-sided. Ang galing eh. Oo, Two-sided dapat. parang gaya-gaya ka eh. Two-sided. Sinong ginaya niya? Yun, wala lang. Magandang hapon, Oy! Pilipinas! Ito po ang palibasa na lang. Ay, ano ba? Programa to? Ito po ang 4 Alas. Ako po si Michael Badi ng yung Ace of Hearts. Magpakilala kayo mga barumbado. Ay, barumbado. Oy, mga alaskadora. Alan Herman po, Ace of Diamonds. Sana po, masarap ang almusal ng lahat. Pwera dun sa mga nagbabaklas na naman at nagbubutas ng aming kalsada dyan. mayroon na Sa naman. Cayetano Avenue sa Taguig. Diyos ko, ginawa na naman, binutas na naman. 1 taon na yan. Yun lang po. Parang flash of division ka kasi nakatira eh. Parang Huwag ka kasing one-sided. Magandang umaga. Ako si... PR ka pa naman. Dapat two-sided ang PR. Alam mo na kung naisip ay iwan. Both sides na. Wala naman. Both sides na. Professor Guida David, nagbumabati sa ating mga live viewers and listeners. So, pasalamatan ko muna si AJ Balares kasi nung nagpunta ako ng Kuala Lumpur, inimbita niya ako. Mga nanonood siya ng show natin. So, super. Yan. Pero Sabihan mo rin. hindi ko lang na-meet dahil sobrang busy. sabihan mo rin, Guido, yung nagbigay sa atin ng stars at ilang dolyares ba yun na sinasabi na yung last episode Mamaya, babasahin walang natin. skit daw eh. Kaya napipilitan na kami gumawa ng skit eh. Napipressure kami dahil sa... Kahit sumakit yung pisngi ko sa skit natin. Pero batiin ko rin ay yung nakikiramay lang kay Professor Sorry. Joey Okay. Balmaceda sa Institute of Mathematics. Yeah. Kaibigan ni Fidel Nemenso. Yun. We are sorry for your loss. Nagbabakasyon lang sa US tapos ayun. Anyway, yun nga. Our deepest condolences. Condolences po. Condolences. Nakikiramay kami. Kaibigan ko yan, si Fidel Nemenso, dati Oo, chancellor ng UP Diliman. Oo. Ako,
best man ako niya nung kinasal niya. Ikaw ba, Sek? At hanggang ngayon, hindi pa sila naghihiwalay. Yung galing. Dapat pala ikaw ng best man Dapat ito. si Sek yung best man para may blessing. Na-late pa ako sa kasal niya. Hindi nga, best man na na-late. Pero ang speech ko, alam nyo, ang pag-ibig parang revolusyon. Bakit? Hindi nakakapaghintay. Now na. Ako po si Ronald Llamas, Ace of Spades. The one and only. Dala po akong pala sa Scarborough. Dahil umiinit ang ulo ko sa ginagawa ng China May sa ating nakatukan. mga Coast Guard at sa ating mga isda. Sobra na yan. Kaya hintayin niyo po ako dyan. Magdadala ako ng pala. Palahin. Ay, naalala ko tuloy. Nasama si Puroy. Si Puroy, may kinuha na siya. May pasalubong ako sa'yo. Mamaya pakikita na. Sorry po, Roy. Ako natamaan kita. Tumawag ka dyan. Baka pati ikaw mapala. Yeah. Ay. Okay lang kayo Puroy. Basag na yung mukha nun eh. Grabe. Ang joke natin ngayon ay mula sa ating mga sponsors. Uy, wow. Sponsor sa tayo? Sponsor Bakit sponsors tayo? May Bakit ka pa rin sweldo? nagbabayad dito? Wala. Nadulas lang ako actually. Gusto ko lang sabihin sa mga gustong mag-sponsor. Yan. Isang dekada na ako rito. Wala pa akong natitik. Ni Anino nang nag-aamoy lang tayo. Nag-aamoy sisig lang tayo. Pero Napatikim tayo ng stars. Parang doon lang tayo nakatikim ng stars na yun. Amoy na lang Minsan pala. lang tayo nag-lechon. Muntik pa matigok yun. Nako. Sumakit. Putok ba? pero tinan mo naman. Smell. Ganda na naman. Mga Thanks to Doris, the- congratulations sa'yo. Anong sukat ang baywang mo? Yeah. Kasing taas ng IQ ko. In centimeters. In centimeters. Problema rito, pati yung katawan niya, pinopropaganda. Wala nang ganyan. Bakit galit na galit si Alan kay Lacson? Sinong Alan? Alan Peter. Alan. Okay. Pag nagla-live selling siya sa Facebook? Bakit? Kasi si Lacson daw ang nagre-report palagi na scam ang mga binibenta ni Alan. Ay. Totoo naman. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan. Wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment. Ayun, no? Smuggle. Parang naubo siya nung nasabi na yung pangalan ni Ace of Spades. Naubo ng konti nung sinabi na eh. Living rent-free again sa utak eh. Pero meron akong tanong. Uy. Bakit na flag ang binibenta ni na Alan Peter at Pia na Cayetano Products? Talaga? Bakit? Na flag. Na-flag? Bakit? Kasi yung kay Lino Cayetano lang daw ang authentic. Peke daw yung sa dalawa. Ang sabi ni Lacson dyan, someone told me through an intermediary that Lino wanted to cross over and asked if he could contact me because he wants to help in the investigation since he said he knows many ghost projects in Taguig. Ayun. Pinulino ba? Boom yun, boom. Mismong kapatid na nagsabi niyan. Tao, di umano'y. Paano mo malalaman kung nabudol ka sa Facebook live selling? Paano? Kung si Chel Jokno ang na-mine mo, pero ang nag-deliver ay ang nag-deliver. magkapatid na Cayetano, Alan at Pia. So in the landmark case of Stonehill versus Diokno, 1967 pa po to, karamihan ng mga lawyers hindi pa pinapanganak. The importance of due process was highlighted and the Supreme Court discussed 2 points. General warrants are void. Sabi ng Supreme Court, a warrant must be issued on probable cause for one specific offense and must particularly describe the thing being seized. So kailangan particular ang description dun sa warrant. Yan. Ang sagot dyan ni Chel, hindi nagbabasa. Hindi nagbabasa, stock knowledge. At hindi ba niya alam na yung nagkaso kay Stonehill ay yung tatay. Tatay. Asin. At iba kasi yung warrant basis. Iba yung subpoena. Yes. Malinaw sa ating batas, pwede kang magsubpoena sa isang impeachment trial. Correct. Dahil iba yung usapin dyan. Yes, sir. Accountability ang Yan.
Tama naman. Ang katotohanan Yan. ay mas mahalaga kesa sa confidentiality. Yan. Kahit ako Yan. na hindi abogado Oy. at bagsak sa mathematics, Yan. ay alam yan. Tama naman. Yeah. Gasgas na yung Stonehill. Correct. Pero meron tayong professor dito of mathematics. Anong masasabi mo dyan? Patiin ko muna si BCV yan, na nagpadala ng 249 sa Dollars? pesos. Pangkape daw ni Sec. Anyway, kayo naman, meron naman kasing fans yung mga Cayetano. Live selling. May top fan nga sila eh. Sino? Sino? Kapan? Si Aimee. Bakit si Amy? Kasi bentang-benta sa kanya yung fake news. Fake no? Fake Fake news. Fake news. Hindi, news. Okay. It's British. Fake news. Yeah, dapat si Lovely Lumalablig magsasabi na niya. nada ka. Lovely. British accent. You're talking with a British accent. With the yeah. fake news. Parang napakaliwanag nung sinabi niyo noon at mas malabo di hamak ngayon. Ngayon, bakit kinailangan pa mag-issue ng AO11 kung talaga namang continuing investigation? Dahil ba ito sa April 12, yung sinasabi niyong Rage Coalition? Ano daw? Hindi natibag si Matibag. Siya na, ha? Hindi natibag. Ay, ikaw na si... May bumatikos kay Pia na artista at beauty queen. Nakita ko yun. Nakita ko yun. Nakakairita raw boses niya. Drama sa buhay. Nakita ko. Kung rumesbak si Pia, si Aimee ang nag-react. Ay, hindi. Oo. Bakit? Dahil, sabi ni Pia, hindi siya plastic. Wala naman akong naisip na dati. Haba ng sinabi. Basta yung Sabi sinabi niya, hello po sa lahat. Kumusta na kayo? Tulad Ganun ng naman ang sinabi ko human, sa di ba? last night. Unless plastic, sabi ni Mother Pia. Unless plastic. Yun. Basahin nyo na lang yung akin tot baboy. Wala namang tinamaan. 80 Wala. million lang ang idineklara ni VP sa SALE niya. Pero 6 billion ang labas-masok ng pera ayon sa AMLAC. Oo nga. Labas-masok lang naman pala. Pass through. Sabi ni Alan Peter, that's a fishing. Expedition. Oo nga. Anong pinakamatibay na depensa nila na hindi naman ito pera talaga ni VP at dumaan lang sa kanya. Ayon sa mga batang 90s. Uy, ako yun. Uy, Ano daw? Si Sarah daw ay treasurer lang sa Paluwagan. Paano naman tayo, di ba? Utang naman. Ano yung English ng paluwagan? Hindi ko alam. Ikaw, Di ba ano? lubricant yun? Lubricant ba? Hindi yung sa oil engine. Hindi. Parang, hindi ba pyramid? Parang, Ay! Nagwawala na yung mga tao dito sa studio. ibang Paluwagan. Guard! Guard! Pakikuha to, guard! Lucy-goosey. Mag-joke ka na nga, mag-joke ka na. Hindi ako marunong paluwagan. Pero tinawag daw ni Alan This Peter. guy. Lubricant. This guy. Asan na yung MTRC? Wala. Inosente siya. Hindi niya minimin. Hindi niya minimin. There is our MTRC. Oil engine, di ba gumagamit ng... Okay. Tinawag daw ni Alan Peter. Si Panfilo Lacson na Panlito Lacson. Diba? Panlito Lacson. Ano naman tinawag ni Ping kay Alan? Ay, ano? Meron ba? No. Ano? Aklan Peter Cayetano. Kasi yung MTRCB. Na-mispronounce lang siguro niya. Kung interesado ka talaga sa flood controls, Senator Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson. Ayun. Pero, napansin niyo ba? Napansin niyo ba si Alan Peter, medyo nung kaharap si Matibag, ano na siya, nakangiti na, mabait na. Did you notice? He was Parang kwan siya eh. Parang, ang dating sa akin, parang pini-PR. Si Matibag. Pero bakit si Pia, ano pa rin, parang galit? Galit Parang galit pa rin. Kailangan may bad cop, good cop. Pero bakit? Alam niyo ba? Bakit? Bakit nga ba? Kasi hindi na siya naligo matapos masabon ni Kong Chel Joc. Nasabon pala. Pero nakita... Yung pong search warrant, kung ano man ang makuhang ebidensya doon, ay direktang binibigay po yun sa court
and that is now considered as evidence by the court that issued the search warrant. Iba po ang subpoena dahil pag naglabas ang isang hukuman ng subpoena, itong mga records ay hindi po siya considered yet as evidence. Yan po ay ipoproduce lang, dadalhin lang po sa korte, and now it is up to the parties, and I refer to both parties, to decide which of those documents may be relevant in terms of the evidence that they are they need to present. Para kang di ba? Para kang first year law student na nile-lecturean ka ng iyong profesor. Tawag nga sa kanya, di ba, the dean? Diba? Pero, alam nyo ba, naglabas siya ng video na splice na pinapalabas niya si Pia. Na pinapalabas niya na pinakain na ng alikabok si Wow! Oo, panoorin nyo. Sa live na debate, Durog, ginawa, naglabas ng kwan, splice, na kinakain niya. Lahat naman nakita. Pero diba? authenticated ba yun, Sek? Hindi labas na video? Buka. Slice lang daw. Pero walang NBI. Hindi nag-authenticate. Tsaka hindi kailangan ng 3 linggo. Maybe it doesn't exist in the real world. Yes, ibang multiversion. Pero napansin nyo ba, ng mga netizen na unti-unti tilang nag-iitsurang bayani? Si Senator Amy Marcos. Amy Marcos, bayani. Ano ba napansin nila? Ano napansin nila? Dahil unti-unti, kung hindi nyo napapansin, nagiging parang rebulto ang kanyang itsura. Di ba mga rebulto, mga... May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa? Di ba joke mo yun? Tapos Kaya alam dapat yun eh. Yan ang problema rito eh. Yung mga ayaw nila sa akin binata. Mas magaling pa umiwas kay Puro. Nagparang panikit. Oo nga. Pero sabi ng abogado ng depensa, hearsay daw ay chismis. Narinig niyo ba yun? Hearsay, chismis yan. Kaya ang mga chismosa ayaw na magpatawag ng marites. Uy, social na sila ngayon. Hindi na marites. Ano na? Siyempre, hearsay ay chismis, edi Hershey. Chocolate. Funny ka ha? Now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation? Hindi ko naman po naririnig sa korte. Ako'y nag-practice din, kahit di translate sa Tagalog. Kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis. Alright. Payat na ni Senator Bato, no? Nakita ninyo dun sa background nung... Hindi si Bato yun. Hindi si Bato yun. Kala ko nagpakita na. Pero kapag mataas daw ang trust rating mo, malabo ka lumabag sa betrayal of public trust. Ay, oo. Kapag 32 million ang bumoto sa'yo, may lisensya ka na maging corrupt at saka serial killer. Di ba? Sabi ng China tungkol dito. Kani sabi? Eh di mga unggoy kayo. Mga orangutang. No? Ayun. Kung naniniwala naman talaga kayo na popularity contest ang impeachment, abay talaga unggoy na tayo. Kaya na. Ba't kamukha namin ni Admiral Tangela yung unggoy? Ako yan. Okay. Gusto daw pabuksan ni Robin lahat ng bank records sa mga senador para magkaalaman na raw kung sino-sino ang malaki ang laman. Ano naman yung sagot ng mga senador? Ano? Ano sagot? Pakibuksan na lang daw yung utak ni Robin para malaman kung may laman. Buti na lang, hindi napasa sa akin yan. Wala naman last name. Wala naman. Pangilan joke na ba to? Si Batman and Pangilan joke na ba to? Right pen. Joke 3 na ba to? Joke 4? Wag na. Cut na. Pag gusto mo katin, hindi, ikaw yan eh. Ay, sige. Santos. Pero pag si Sen Tito Soto doon nag-joke, ang tawag ay bulagaan. Bulagaan. Eh kapag si Alan naman, si Alan Peter, nag-joke, ano ang tawag? Ano? Imburnala. Kara ko, Calderohan.
Ay. Napansin niyo ba? Ha? Palaging kumukulo ang dugo ni Pia kay Risa. Tulo. Si Senator Risa palaging binabatikos dahil sa index cards niya. Pero nagtatrabaho. Mukhang may nakarma. Bakit? Bakit? Si Senator Pia sabi, do your job! Oo. Pero hindi nakita yung notes niya. Ayun, nakita ko nga nag-buffer eh. Medyo nag-buffer. Notes niya o notes ng mga abogado? Tignan natin. Kanya na, innocent yung tanong. May papa-flash lang ako. It's just a photo, dear colleagues, both parties. Paki-flash lang. So sabi nyo nasa GSIS. You confirm na nasa GSIS yung mga ahente mo. Oo. 50 seconds yun. Hinanap niya. Para no, Kaya ako, hindi ako nag-notes. Oo nga, kahit dito. Kahit kailan, no? Pansin nga natin. Kahit teleprompter, kaya mo basahin. Oo nga. off script nga eh. Pag gusto niyo magkaroon tayo ng bingo, last na. Bingo. Bingo! Okay, 4 alas. Magkaroon tayo ng bingo. Quatro alas, bingo. Bingo! Pwede, pwede. Para bumingo sila. Sa letrang B! Uy, B. Binoy! Sabi ni Robin, ang taong paiba-iba ang sinasabi, di ba sinungaling? May mga tinamaan at nanahimik sa ngayon. Sino-sino yan? Sino? Yung Maleta Boys, di mo na sila nakita at naririnig. Yan. Yung kanilang... Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? Yun. ano sabi niya? Sinungaling? Parang Ganun ang boses mo pag medyo senglat ka na, di ba? pare. Wow. Sinungaling. Tama natin. Grabe naman kayo. Napaka sinungaling nyo. Bingo! O sa letrang I. Yan. Ano yung letrang I? Intindihin niyo na lang. Sabi ni Robin sa prosecution, na huwag gawing witness ang mga may kasong perjury. Okay. O hindi pwede ang PR dyan. Umalma si Jinky, pero sa utak lang niya. Ano sabi sa tol? Ano sabi sa dot bubble niya? Sana gawing senador ang isang convict. Pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Calilo. Yun. Ayaw niya maging witness kasi may kaso daw ng perjury. Pero sabi ni Jinky, fake news daw yun. Fake news. Dalawa na sa ngayon na kaso. O, nasa na ba tayo sa Ang may perjury yata si Robin eh. Nung sinabi niya, hindi niya naman itinaka si Bato. Diba sabi niya? Sinakay lang daw niya. Sinakay lang sa Lalakad lang naman daw sila. Anong tawag doon? Di perjury. Sa letrang NG. Yan. Sabi rin ni Robin kay Jinky na wala siyang karapatang magtanong. Nakakita niyo ba yun? Sabi Sa utak ulit ni Jinky. May thought bubble, may thought bubble. May sinabi siya. Alam niyo kung ano yun? Ano Thought bubble. sabi? Wala daw siyang karapatang uminom. Medyo lashe. Medyo eh. Laseng ka ba? Sa letrang O! Obo! 0808. Panghuli na. Sabi rin ni Robin kay Jinky na sana hindi one-sided ang inyong prosecution. Eh di wow. Sumabog ang Senate gallery. Ano sabi ni Ano sabi ng gallery? Hindi lang isang side ang natawa. All sides natawa, pati depensa, nawinda. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, Ayan, oo. At B-I-N-G-G-O. Bingo! Di ba dapat ang mga judges, ang hukom, ang hindi one-sided? Yun nga. Oo. Ang dami kasi nag-react. Sabi nga, yung buong bansa daw nag-react eh. Oo nga, di ba nga, pati nga NBA, nadamay na, di ba? Sabi, pag yung Lakers daw, tsaka yung Celtics naglalaban, dapat di one-sided, mag-shoot din kayo dun sa sarili. Kabila. Mag-goal kayo. Ganun din. Kanina, nagsusundukan si Doc Guido at si Puroy. Yung pala yung ginagaya nyo kanina, yung one-sided na yan. One-sided eh. Dapat sampalin nyo rin ang
sarili Sabi, ninyo. nakikita ko na sa mga comments sa ating sa live natin, meron silang inaabangan. Meron? Meron silang inaabangan. Meron. Ipakita Meron. muna natin to. May Pakita mo mga na. nagme-message din sa akin eh. Yeah. Sino ba inaabangan? Pakita natin. Sekyamas, Sekyamas. Prof Kito, may tatanong lang po. Sir Alan, may tatanong lang po. Sir Alan, Michael Fatin. Yung mga titles ng pirated DVD na binili niyo noon, rom-com ba, action, or X-rated? Nagkaroon ka na ba ng indecent proposal? Sinong mas gusto mo bilang kliyente? Bilyonaryong sinungaling o dukhang may paninindigan? How likely is it na si Michael Fahatin ay magkaroon ng isang KTV? Dahil pag finance job ko siya sa ilong, mas satisfying yun pag nanahimik. Artista talaga ako. Siyempre, bida sa Yung walang hiyang Michael Fatin. Sa simula, yun na nga, binulit-ulit ko na, hindi ko pa naintindihan. Ano ba yung klaseng, ano yan? Bali-balita na maraming offers sa'yo maging cabinet secretary. Bakit mo tinanggihan? Ang tagal-tagal nyo na kaming sinubaybayan, mga alaskador, ha? Iyon. Kaya kung gusto niyo pang makilala niyo pa kami, Yan. ano yan? Abangan niyo yan dahil coming soon yan. coming soon. Eh ako, honest mga sagot ko. Pero siguro, yung isa dyan, nagbubuhat na naman ng sariling bangko. Si alluded to. Tama naman, si Guido yun. Masyado nang lumaki ang ulo. sa Binibuli start. na naman ako ng 4 alas. Pero okay lang sa akin mabuli. Pero yung mga batang grade 3 natin, huwag natin Baka may maigil ka na naman, ha? Panoorin na natin ang hininda namin yun. Itong nakita nyo, mapapanood nyo yan Yes. sa Badass Studios Incorporated, not 4 alas pages natin. Correct. Okay? Yung kabuuan yan, dahil meron kaming mga ungguy-ungguyan. Pero sa aming pagkabalik, makikita nyo na ang pinakaabangan yung guest sa pagkabalik ng 4 alas! 4 malas na, sabi ng mga... O, bago na naman ang issue ni Maharlika. O, siyempre, hindi na talaga nila palalampasin ang boreal na naganap kay Mima Alicia na binigay na bonggang boreal na kinaiinggitan ni Maharlika. O, pera daw ng taong bayan ang ginamit. Ay, wow. Tanongin nga kita, pera din ba ng taong bayan ang ginamit ni Sarah na nagbigay siya ng 1 million doon sa kapitan na binaril? Pera din ba ng taong bayan ang ginamit ni Baste na 1 million na binigay sa kapitan na binaril? Eh yung kay Pulong na 1 million din na binigay doon sa kapitan na binaril. Pera din ba ng taong bayan yon? Alam mo, Maharlika, yung mga Marcos, may pera na yan. May pera mga yan at kaya nilang bumili ng bulaklak at kahit magpag-free. Oh, ha? Oh, ha? Tapang. Kita nyo ba? Oo. Oh, in real life. Gusto nyo ba makita in real life? Fresh from Kuwait. Yan. Yeah. Wow. Actually, binobomba ng Iran yun eh. Kuwait, wasak na wasak. Kaya She is bomb-proof. Kaya dito siya. Wasak yung base ng Amerika ron. Oo, correct. Iran, correct. In Kuwait, correct. Okay, tawagin na natin si Team 30! Dito ko na dumaan, madam. Oo, akala ko sasapakin ka na ito. Sabihin sa'yo, halika. Ma'am, kamusta? Yan. Yun, magandang hapon. Ayong hapon sa mga kabanwa ko nga mga Ilonggo dira kag sa mga Bisaya. Maayong hapon. Yan. Mabait ako ngayon. Maraming sayanidad. Talangang alam ko dyan eh. Palanggat, ikakaayo.
Ano ibig sabihin ng sex? Mamahal. Hindi, alam na nila kung ano ibig sabihin. Yun. Yan lagi sinasabi mo sa Maraming mga... gusto mag-claim nun, galing kay Sec. Kaya, correct. Oo, correct. Ma'am, kamusta naman? Yeah. Kamusta ang internet, ano mo, ang inyong Internet sensation. masyado kayong sumasabog sa social media. Kaya nga, pinapasabog ako ng mga DDS. Pasalamatan mo naman sila. Ay, oo. Gusto ko pala magpasalamat sa mga basher ko, syempre. At sa totoo lang po, kasi nakafollow sila kahit sa channel ko, sa Facebook, sa YT. Lahat na lang talaga. Pinalo na nila ako. I love you, DDS. Ang sarap sa mga Ilongano. Galit na, pero ang lambing eh. Sinusunog ka na, pero para nakangiti pa rin. Yan yung mga nakakatakot eh. Paano ka nagsimula sa ganito? Sa iyong internet sensation? Ano ba nga political persuasion mo? Yan. Actually, alam niyo naman po na ako talaga isang DDS noon, di ba? At nagbago lang talaga yung pananaw ko. Kasi syempre, habang tumatagal, natututo tayo, may internet tayo, nanonood tayo ng balita. Kaya nga palagi kong sinasabi, matuto tayo, nalawakan yung pag-iisip natin. Huwag lang yung maniwala sa mga propaganda. Kailangan din natin mag-isip at kailangan nating manaliksik. Ganun lang po yung lagi kong sinasabi. Simple. Ano, ma'am? Parang binabanata mo rin mga PR, ah. I do not feel alluded to at all. Sabi mo nga, wag maniwala sa mga propaganda. Propaganda. So dati DDS ka. Opo, DDS ako. Talagang Tatay Digong supporter. And syempre, ginagawa ko din yung 8 utos ng mga DDS. Walang utos. And syempre, yung iwasan mo yung mga family, mga anti-DDS. Ano pa? May ganon. Tapos i-block mo yung mga media. Ginawa ko din yan. Binlock ko yung pwede Isa din pinapakinggan. Basta hindi na lang. mga media, lahat. So ito ang mga commandments, ha? Ano pa? Kasama talaga yon. At syempre, nakalagay din doon na wag daw manood ng mga palabas or videos na against sa mga Duterte. Huwag na panuli si Isek Llamas. Ganun. Kasama sa commandment. Lagyan ng X sa mukha ni Pero Sec ano yung Llamas. turning point? Yun. Moment na ayos ka na. ayoko na nito. Finding Hindi na moment. ito maganda. Ano yung moment na yan? Ng pagmumulat. Actually, sa totoo lang, ito'y matagal naman ng issue to. Alam naman natin may pogo na noon pa. Pero si Duterte naman talaga nagligal ng pogo sa atin. At yun talaga yung naging turning point ko nung nakita kong ni-raid ang pogo. Na may nakita akong isang lalaki doon na nakakadena yung paa. And then naka-tie-wire yung kamay. And sumisigaw siya ng tulong. Parang may kumurot sa puso ko. Tapos napaisip ako, ayaw ni Duterte ng krimen. Sinabi niya yan, di ba? Ayaw niya ng krimen. So bilang isang taga-sunod. Yan. Taga-sunod. Taga-ahanib. Bilang isang Pilipino na naniniwala kay Duterte, yun talaga yung pagkabuong akala ko na ayaw niya sa krimen. So doon ako nag-doubt na kung ayaw niya ng krimen, bakit may napasok sa Pogo na ganun? Alam natin kung ano meron sa Pogo, mga kailigalan, di ba? Ayoko na bagitin isa-isa, alam na natin yun. Doon na yung turning point ko. And then, nag-start na akong nag-research. Okay. Google lang pag may time. Libre lang yan, libre lang. Yan lang po yung ginawa ko. Tapos nakikinig ako sa media na. Media na talaga. Hindi lang sa vloggers. Kung pwede lang murahin ko yung mga charot lang. Ano nung maganda kasing halimbawa si Tim Tarty. Hindi lang dahil nagsimula siya as TDS at namulat siya. Kung hindi, OFW siya eh. Karaniwang tao na nagtatrabaho dahil sa kahirapan sa ating bansa, ng ibang bansa. Correct. No, yung, parang kinakatawan niya yung karaniwang tao. The human experience. Na biglang hindi lang nagising, kung hindi gusto niyang Magsalita na rin. ikalat yung kanyang mga opinion. Kaya in a way, para siyang parang, let 1,000 flowers bloom. Paano nung panahon ni Digong, pag naglilibot ako sa ibang bansa, wala akong makita na critical kay Digong. Wala. Ano yan? Ayos lahat, captured market yan. Very supportive. Pero ngayon, pagpupunta ako sa Rome, sa Milan, sa Paris, sa Netherlands, sa Berlin, ang daming mga OFW na gustong pag-usapan ito pinag-uusapan natin dito. Yung mga audience natin, karamihan ng audience natin. Kaya magandang halimbawa si Tim Tarty doon sa ganong klaseng
nagsisimulang magbago. At hindi lang magbago, ha? Magsalita. Yo. Magsalita. Nung una ko siya napanood, sabi ko, mas ugok pa sa akin to, ha? Sabi ko, ha? Mas ugok pa sa akin, eh. Tapang pa eh. So, papunta ako yung sinabi ni Sek, let 1,000 flowers bloom. Parang blooming ka ngayon. Ano nangyari sa'yo dati nung yun pa, yung hindi ka pa namumulat na ika nga sa sinasabi mo? Anong katauhan mo ba dati? Busog-lusog ako sa fake news. Ay, okay. Ay, Hindi fake noise. Talagang kung ano lang kasi yung sinasabi, makikita sa mga vloggers. Kasi nga hindi ako nanonood ng mga media. Bawal daw, bawal. Bawal na yun. Totoo yun, ha? Hindi ko sinasabi dahil hindi na ako Duterte. Totoo yung ginawa ko. Hindi ako nanonood. Binlock ko talaga ang mga yan. And syempre, doon ako naniniwala sa mga vloggers ng DDS. Kaya busog-lusog talaga. Busog-lusog. Pero ang maganda kay Team 30, ang dami nakikinig sa kanya ngayon. Yes. At ibig sabihin, kahit sino, pwede ngayong maging instrumento ng katotohanan at pagbabago. Diba? Yun yung magandang halimbawa niya. Diba? Yung mga nandyan, no? Kahit marami kayong trabaho, may kaunti kayong oras para magsalita. No? At hindi lamang pinapakinggan, nagbibigay ng saya, nagtatawanan di ba? Nakikibahagi na sa bansa. Laos yung 4 alas. Kumain tayo na Sabi may pakinabang na. Kumain tayo na Prof, may gusto kang sabihin. Ito, galing sa isa sa ating mga 9,300 tuloy na. 9,000 viewers. Live yan. Sabi ni Dacion, sana pakigising din ang mga DDS supporters dito sa Taiwan. Madami po sila dito. Gusto ka mag-world tour. Sige, okay. So, para Kabuhayan tour. tapos, ayun, mag-ingat ka, Tarty, at mag-pray ka lagi para iwas ka ni Lord sa kapahamakan. Doon ako Sabi ni pumunta. Di ba Arlene nabalitaan Toledo. natin yan? Hindi ka ba natatakot magsalita? Yung openly, with conviction, tas maanghang yung mga salita mo. Hindi ka ba natatakot Galing ka nung isang gabi sa burol ni Ima di ba? Hindi ka ba kinakabahan? Kinakabahan din syempre kasi tao lang naman tayo, no? And syempre, hindi naman natin alam kung ano yung tumatakbo sa isipan ng bawat isa ng mga nagbabanta. And kung makita nyo yung page ko, lahat yun ini-screenshot ko, nilalagay ko lahat ng pagbabanta doon. Kaya sabi ko, meron, no? if ever man, mamatay man ako, at least mabilis kayo maimbestigahan mo. Yan. Pero hindi ba sila threaten na kung may mangyari sa'yo? Wala namang gano'n. Wala ka namang kinausap. Wala akong kinausap. Conditional. Kahit conditional threat. Wala akong kinausap. Wala akong pera pambayad. Bakit kaya sa akin wala nang tetret? Kunin mo na lang yan sa akin. Bakas na lang ako sa'yo. Dami yung sa akin eh. Marami. Kay Lovely rin. Ang dami rin. Talagang paborito talaga kami nilang siguro dahil nakikita nila na mga simple lang kaming mga mamamayan din katulad nila at madali lang sa kanila ang pagbantaan. And napapansin naman natin, ginagawa naman talaga nilang normal ang pagbabanta. Kahit nga yung Pangulo, pinagbabantaan nila Kala nilang dali-dali lang nilang patayin ang Pangulo. Normal ba? Alan kasi walang pagbabanta. Puro solicitation lang. Pagpapantay. Puro envelope. Normal ba yung sinasabi mo ginagawang normal? Normal ba yun nung panahon na di ba yung pagsasalita, yung pagmamura, pagbabanta, yung kung ano-anong inaano sa pamilya? Yan ba ang kultura? Normal ba yun nung ikaw nasa kabila pa? Opo, normal na lang yun sa amin kasi syempre ginagaya namin ng aming tatay. Nagaya namin. Kasi, ito hindi man dahil sa BBM na ako, pero mapapansin natin kung ang leader natin ay ganun ang ginagawa, parang na-adapt na din natin na parang, it's okay na magbanta ako, it's okay na magmura ako, it's okay na magsalita ako ng hindi maganda. Kasi yung leader namin, ginagawa din yan So, normal lang talaga yan. Kahit ako, ginagawa ko yan dati at mas malala ako nung DDS ako. Hindi ako nagagawa po ng vlog dati, sang DDS pa ko, no? Pero, andun ako sa comment. Nakikicomment ka. Keyboard warrior ako doon sa baba. Yeah, that's why sabi ko nga sa mga DDS, naiintindihan ko yung mga ginagawa nyo, yung mga pagko-comment nyo dyan. Kasi isa din akong naging ganyan noon. Galing ka na dyan. Nanggaling ka. Tapos, ma'am, parang may konti kayong alitan ni Maharlika. Ano bang dyan? Lumabas ulit si Maharlika. Doon ka namin. Nabuhay Anong kwento dyan? Actually, kasi itong si Maharlika. Sige. Nagkikigil lang ng Maharlika. Barata mo lang! Sasabot naman
yan eh. Hindi, kasi bilang isang Pilipino, no, hindi naman kasi kailangan nating isyuan pang patay na. Pataymikin nyo na po si Alicia, no? Patay na po yung tao. Yung sinasabi kasi niya, taong bayan, pera ng taong bayan yung ginamit sa bulaklak, sa burial, sa lahat daw ng finance doon sa pagburol kay Alicia. Sa taong bayan yun. Ang sinasabi niya, si Presidente kasi yung, alam na natin lahat yun, di ba? Si Presidente nagbigay naman talaga at si Kong Sandro. Ngayon, kung iisipin natin, hoy Maharlika, sa totoo lang, mayaman man yan si Marcos. Kahit bilhin niya yung kaluluwa mong itim, kaya kaya. Pati yung puting ahas, mabibili. Pati yung puting ahas nga, kahit i-triple mo pa ng presyo, mabibili niya yan, day. Alam naman natin, may pera sila. At syempre, wag naman laging ginagamit yung taong bayan para lukuhin nyo yung mga kapwa, mga DDS. Yun lang po. Kasi masyado nang ginagawa lagi nila yung gumagawa sila ng issue para ikakagalit ng kapwa Pilipino. Kaya tigilan mo yan, Maharlika, magbagong buhay. Ilonggang. Yan yung punto sa Ilonggan na lagi ko papunta ako sa ano. Yan. Parang nai-inspire mo. Parang narinig ko si Miriam Defense. Politika. Ano mo sa politika? Paano ka napasok naman sa mundo na, sabi mo, di ba, nanonood ka ng news, nanonood ka ng kung ano. Di ba, meron ka ring mga analysis, nakikita ko yung vlog mo, meron kang comments sa ganito, comments sa ganon. Paano ka nahasa doon sa pagbasa naman sa nangyayari sa ating bansa? Meron ka ba bang oras para maghanap buhay? Meron. Meron naman kasi alam naman po ng lahat no, na malaya naman ako dun sa bahay ng amo ko. Alam naman nila nakasabay ako eh. Hindi ko naman yung tinatago sa inyo. Pero ang amo ko kasi is mabait. Kaya marami po akong time na mag-research. Mag-research, gumawa ng vlog ko. And syempre, magawa dito ng about sa politics. So, nahasa talaga ako sa politika kasi nag-join ako ng mga debate. Wow! Yan yun eh. Okay. Opo, totoo yan. Nag-join po ako ng debate sa pwede sabihin sa TikTok. Doon ako nagtambay almost 2 years. Almost 2 years po ako nakikipagdebatehan doon sa mga DDS. At doon ako natuluyang nahasa kasi sumasama ako sa mga tao talaga nga may knowledge ba when it comes sa politics. Hindi sa Senate yan. Hindi sa Senate kasi nandun si Ruben. Hindi. Totoo po yun. Sa debate po talaga ako ng TikTok na namulat ng todo at doon ako natuto na mag-analyze, makinig sa lahat ng debate ng DDS, kakamping, loyalist, lahat na nandun sila. Trial by fire yan. Yung information. Siyempre, natututo din tayo. Yun po yun. Ang sarap naman yung sabi mo ngayon sa pinagtatrabahuhan mo. So, nakikipagdebate ka rin sa mga amo mo o ano? Hindi po ako nakikipagdebate pero nag-i-explain talaga ako in a nice way. Tapos, humihingi na sila ng autograph mo, syempre, dahil sikat na sikat ka na. Sikat ka na eh. Hindi, sabi nila umuwi ka na at huwag ka na magtrabaho dito. Pwede bang i-arrange ni Alan yung debate mo kay Bing Guan? Kapwa mo Ilongga yun. Sige nga! O, doon ako papunta. Sino ang ideal na gusto mong kadebate? Yung gigil na gigil ka? Gigil na gigil. Ang kadebate, si Ruben. Hoy! Sino si Ruben? Si Ruben Padilla. Si Ruben, no? Yan talaga yung isa sa pinaka-idol ko sa lahat. Bakit? Kasi isa po ako sa bumoto kay Ruben. And I'm so sorry guys. I'm so sorry mga palangga kung binoto ko si Ruben Padilla. Hindi mo na siya boboto ulit. No. Huwag na kayong bumoto ng mga ng mga politiko na, ay Diyos ko. Anong tawag mo sa kanya? Bobo. Ay, sorry, pero totoo naman. Ito na, i-real talk na natin to. Huwag na natin lukuhin yung sarili natin, no? Alam naman natin na wala naman talaga si Ruben, wala naman talagang kakayahan si Ruben. Kaya nakakalungkot isipin, ito bilang isang ordinaryong Pilipino, ang masasabi ko po sa inyong lahat, at salamat sa program na to, masasabi ko rin, no? Para sa aking mga kababayang Pilipino, mamili po tayo ng mga politiko na may talagang high standard ba? Kung gusto natin, kung gusto natin ng pagbabago sa ating bansa, piliin po natin yung mamumuno sa atin. Sarap pakinggan nun. High standard talaga. High standard. Piliin natin. Hindi yung buto na naman tayo artista. O tayo magano daw sila, magsumbaganay daw sila sa Senado. So feeling mo, nabudol ka, ma'am? Malaking pagbubudol. At talagang malaking pagsisisi ko po. Number 1, Ruben, ikaw ang aking senador. Really, hindi ako nagbibiro. Talagang number 1 ko yan si Ruben. Hinanap mo talaga
talaga sa balota. Unang Number shade. one si Unang Ruben. shade. Number one ko talaga yan, si Ruben. Kasi syempre, idol, artista. Oo. Hindi po si Ruben Carranza ang pinag-uusapan natin dito, ha? Pero ito ay akin lang ha. It's my Siyempre own naman, opinion lang ha. Pero hindi lang ito natutukoy kay Ruben, kundi ito in general ito pag nagpili tayo ng politician. In general, Oo. Hindi lang Anong kwalifikasyon ba dapat ang pinipili ng mga palangga natin? Good Okay, question. good question. No? Para sa ako, no? Kamay ka ganyan. Kamay ka. Ayan. Yan. Para sa ako, Doktora, ano mo maganda, Doktora? Parang ka nasa Philippine Association of Medical Technology. para sa ako, no, para sa ako, pag magboto kita sa isa ka politician, piliun taman ang politician, number one, ang may utok. Ang may brain, syempre. Tama. Oo, hindi pwede nga, hindi ka ba mag-laptop, hindi ka ba mag-English. Sino pinapatamaan? I'm so sorry. Pero, realidad na tayo. No? Sa politika, kailangan po yun. Lalo na ha, dinidebate ako ng mga DDS. Hindi kailangan ng English kasi nasa Pilipinas tayo. Uy, ano ba? Diba? Kami nga ang nakatulong doon sa ibang bansa. Mag-English, gani kami araw-araw. Correct. Oh, totoo yan. Hindi na tayo maglokohan. Huwag na tayo mag-ano dito. The world is flat. Piliin natin yung siyempre may pananindigan. Yan. Ang serbisyo, siyempre, sa Pilipinas. Yan. Ang loyalty sa Pilipinas, sa Yan. taong bayan. Tingnan nyo ngayon nangyayari sa atin, oh. Saan ang loyalty ng mga politiko natin? Na sa atin ba? Di ba hindi? At yun ang nakakalungkot. Grabe. Dapat piliin natin yung may pagmamahal talaga sa bansa natin at hindi po self-interest yung inuuna. Yun po. Sana dumami pa ang lahi. Alam mo, sarap mong pakinggan na sinasabi nga ni Sek kanina, yung mga ordinaryong tao. Siyempre, pero ngayon, sikat ka na. Pero yung sa pinanggagalingan mo, yun yung mismong gustong marinig at kung sabihin na nakararami The human experience nga, gaya na sabi ni Sec Ronald Llamas na hindi rin marunong gumamit ng laptop. Kaya hindi siya... Batuhan kayong dalawa, Hindi siya ano dyan eh. Hindi siya pwede sa Senado, no? Dahil hindi siya marunong Pwedeng mag-laptop. pambato lang yung laptop. Bagsak siya dun sa standards. Pero totoo naman, ma'am, ano? At actually, kaya rin nag-i-enjoy ang maraming tao sa iyong mga vlog dahil nakakausap mo sila sa sarili ninyong dialect. Opo, nag-iilonggo po talaga ako. Pero marami pa rin ang nagre-request na Tagalog kasi di nila maintindihan. Ilonggo. So kung marinig nyo yung video ko, pasensya na kayo kung mag-Tagalog ako, medyo Ilonggo ang tono. Bahala na ka mo mag-adjust na. Senator Miriam talaga eh. Pero Team 30 sa Monday, sona na ng Pangulo. Ano yung mga gusto mong marinig sa ating Pangulo? Sa yung BBM. Positive naman. Good question. Yes. Kung pakikinggan ka ni BBM ngayon, sinulat na nila yung speech sa Monday na yun eh. Pero ano yung gusto mong mapasama doon sa speech na sana? Ano gusto mong marinig? Gusto ko yung marinig kay BBM kung ano pa yung plano pa niyang mas malawak para sa bansa natin. Yan. At syempre, yung mapanagot talaga, sana kung pwede. Kung pwede na sabihin niya na doon na mapapanagot ba niya talaga yung mga nagnakaw sa atin. Alam naman natin may napanagot na, pero hindi pa rin nahuhuli yung mga talagang malalaking isda. Diba? Alam natin yon. So, bilang isang mamamayang Pilipino, inaabangan ko po na kung ano talaga yung gagawin pa ni BBM na mas maganda para sa ating bansa. Yun lang talaga. Yan. Balagay ko, yan ang Mahal na Pangulo. Isa to sa taga-suporto mo. Kanino ka galit na galit? Yan. Ko. Na dapat wag gayahin. Kay Ano? Sara. Kay Sara talaga, tsaka kay Ruben. Number dalawa yan eh. Sila lang ni Sara at tsaka ni Ruben yung pinakaayaw ko. Bakit? Kasi, And to think, talagang sinuportahan mo itong dalawa. sinuportahan ko at talagang nandun din ako nung nag-rally-rally sila dun, di ba, sa Unity. Kabilang ka sa 32 million. Andun ako sa 32 million. Kabilang ako doon at sinasabi ng DDS, isa lang daw naman ako at wala naman daw bilang. Hoy, for your information, di mabubuo ang 32 million kung wala ako. Yes. Ilan? 31 million, 32 million. 999 lang yun. 32 million minus 1. Ilan? 999,999. Nawala na si Team 30. Pero gusto niyo pa bang mas makilala si Team 30? Ako, gusto ko. Gusto niyo ha? Isalan na natin siya sa ating Ratata with Team 30. Ang tanong, tapatan at taran. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatat!
Yan, excited tayo. Simulan dyan. na natin ang Ratatat with Team 30. Pili nuts muna. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin namin matuling sagot, ha? Okay. Tapos yung pangalawa, charot o true lalo. Okay. Ang charot, hindi totoo. True lalo, totoo. Mauna na ako sa pili nuts. Okay. Una, bilang estudyante, ikaw ba ay napuri na ng teacher o nabato na ng eraser? Nabato ng eraser. Team 30, sa pagmamahal, ano gamit mo? Puso o utak? Yan. Wow. Utak. Ano? May Ayoko na sa puso. Naloloko ka ng puso. Parang may hugot eh, no? Parang may hugot eh, no? Sumakto ka! Ikaw. Ikaw naman, sa kaaway, mas gusto mo ba magpatawad o makalimot na lang? Yan. Magpatawad. Tawad na, ang ganda yun na. Ang lambing mo ba ay haplos o hampas? Haplos. Objection, Your Honor. Ano ang mas masakit? Ay, sorry, masyado. Suntok o salita? Yan. Salita, of course. Sakit yung suntok kanina eh. Oh. Ako, ma'am, ito. Dako o jutay? Dako. Ang pagmamahal. Ito ma'am, para sa ating 10,000 live viewers. Yeah. Laban o bawi? Laban. Yan, oo. Kwarta o karton? Kwarta na lang, ayoko ng karton. Nabisita mo ba yung Cartoon Network, ha? Hindi, pero bibili ako sa Shopee. Maraming natulog. Sa Kuwait ba? Sa Kuwait ba? No? Kamusta yung mga OFW ron? Namumulat na ba? O Alam niyo sa Kuwait po, namumulat naman po yung mga kababayan natin. Yung mga panatiko lang na hindi talaga natin pamababago yung pag-iisip. Meron pa, Hindi pa tayo tapos, ha? Pero humihuli pa sa Pagpili ka. Kiss o hug? Kesa bayag. Ang sabi niya, Kiss! Sabay! Sabay! kiss sabay. Iba lang yung pagkaano nyo, rinig nyo. Ilongga. Ilongga Pag naman yung, kasi. pag yung isip niyo, Ulitin mo. Kiss o hug? Kesa bayag. Kiss sabay. Kesa bayag. Charot o true lalo? Charot! Ang charot, hindi totoo. True lalo, totoo. Ay, totoo. Una ko. Team 30, binoto mo ba dati ang unit team nila BBM at Sara? True lalo. Okay, dati may yun. mga kaibigan ka pa rin ba ng mga DDS o lahat kinasusuklaman ka na? True lalo. Meron mo na yan. Meron, no. Miss Starkey, kaya mo ba mahalin ang mga kakamping? Yes, true lalo. ito naman, nakabeso mo na ba si BBM? Charot. Charot. Yan. Pangulong Marcos, baka gusto mong bumeso rito. Itong taon na to, Miss Starkey, lumampas na ba ang isang araw sa buhay mo na hindi ka nagmumura? Charot. Nagmumura talaga ako. A daily habit. Daily habit. May araw ba na iniisip mo na rin na tumigil at matakot na magsalita? Charot, of course. Siga talaga. Oh. Gusto mo ba Ayan. na bumait pero di mo magawa? Nahirapan Gusto kong bumait pero di ko magawa. Sarap yan, true lalo. True lalo. True lalo. Gusto mo. Ito, huli na. May pag-asa ba ang Pilipinas? True lalo. Kung Yes. babaguhin ang mindset. Yo. Yes! Thank you! Galing ka! Education. Galing ka! Parang nawindang yung buong studio natin kanina sa isang tanong na eh. Hindi kayo nakikinig na maayos. Pero ito ang isa pang charot o true lalo. Yeah. Last na. Yeah. Naniniwala ka ba na katotohanan dapat ang umiiral above all? True lalo. True lalo. At dahil dyan, meron kaming panata sa katotohanan dito sa 4. Gusto mo ba pumirma at namamanata ka ba sa katotohanan? Pero bago mo mapirmahin, baka may mensahe siya. Sige, magpirma muna. Sulat mo na yung pangalan mo. Huwag mo yung Baka paalisin nyo eh. Charot. Habang dyan, papasalamatan ko si Cherry Blossom for sending Hong Kong $10 and si Weng 1,600 yen. Yen. Okay. So, palakpakan natin si Team Tarty na pumirma sa ating katotohanan. Nagpapawala na. Meron pa isa. Sige, magagal kami pero sa aming pagbabalik, sasama pa namin si Team 30. Dito lang sa 4 alas!
Mamaya. Nangyayari nga sa'yo kanina, parang... Ay, ano pala tayo? Oh. Ano sinasabi mo kanina tungkol dun sa mga guest natin, kamo? Na Sinasabi ko. Labo. kira ko mag-follow. Sige, ikaw na lang. Ano sinasabi mo kanina? Tungkol dun sa ating mga OFW na sinasabi ni Sek kanina kasi, 'di ba? Parang meron silang pangungulila sa ating bansa. Nung OFW ka, anong pinangungulilaan mo sa Pilipinas? Pagkain. Simple, no? Miss na miss mo na yung mga ano. Pagkain lang. Kasi pagkain is life naman pag nasa ibang bansa ka eh. Siyempre, nandun din pamilya mo, pero mas masarap pa rin kumain doon. Gusto mo rin yung humba? Bawal malumba doon. Harry Roque. Bawal lumba doon kasi baka mamaya... Sa bagay, Kuwait yun eh. Si Harry Roque doon. Anong ibig mo sabihin? Bawal doon kasi siyempre, Muslim country. May report video. Tama naman. Pero ikaw, naimbita ka na rin ba na pumunta sa iba-ibang bansa para lang magsalita? Hindi pa. Wala pa. Oo nga. Si Bakasyon Ronald lang. Llamas lang. Bakasyon. Oo. Bakasyon Sana lang. all. Pagkasama mo na si Sek ngayon, talagang may imbita ka sa iba't ibang bansa para Sana all. magsalita. Sana all. Oy, hintayin nyo kami ni Yan, yan. Cielo Magno. Saan yan? Saan yan? Sa Europe, sa Oktubre. Sana all. Europe na lang eh. Tapos ako na-Alaska dito. Pero yung mga iba dyan. Autumn yan, autumn. Pa-Europe. Nagpa-fundraising pa kami, nagsosolicit pa kami sa mga PR. Pero wala namang PR dito kasi magtutuloy na tayo sa ating Herman Card! Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut. So, mga Alaskadora, habang sinusubaybayan ng bansa ang impeachment proceedings, actually may napansin ako. Ano? Parang may Studio A at Studio B na nagaganap. Magkaiba ang pinapanood ng Senado at ang pinapanood ng publiko. Kasi sa loob ng session hall, ang pinag-uusapan ay constitutional law, due process, rules of evidence, accountability. Pero sa social media, ang pinag-uusapan ay ibang-iba. Ano? Ang galing ng banat. Ang kulit. Wow, astig. Wow, panalo yung one-liner niya. Oh. At doon ako nagsisimulang mag-isip. Ano ba talaga ang pinapanood natin? Isang constitutional process o isang political spectacle? Hindi ito usapin kung sino ang kakampi mo. Hindi ito usapin kung sino ang gusto mong manalo. Ang tanong ay mas malalim. Ano bang inaasahan natin bilang isang bansa sa mga taong iniluklok natin sa pinakamataas na kapulungan ng ating bayan? Kapag senador ang nagsuot ng judicial robe bilang senator judge, nagbabago ang kanyang papel. Hindi na siya campaigner, hindi na siya influencer, hindi na siya entertainer. Sa sandaling yon, ang inaasahan ng publiko ay ang pagiging patas, hindi one-sided, maingay at tapat sa prosesong itinakda ng konstitusyon. Kaya bawat tanong, bawat pahayag, bawat kilos, may bigat yan. Dahil hindi lang isang tao ang hinuhusgahan. Ang sinusukat din ay ang kredibilidad ng ating mga institusyon. Pero ito ang mas malaking tanong. Kapag natapos ang hearing, ano ang naalala natin? Ano? Ang legal arguments, ang constitutional issues, o ang mga eksenang nag-viral. Kasi kung mas napapansin natin ang mga personalities kaysa sa prinsipyo, kung mas madaling maalala ang punchline kaysa sa argumento, kung mas nagiging mahalaga ang entertainment kaysa sa institutional responsibility, actually hindi lang ang mga politikan dapat nating suriin. Pati tayong mga mamamayan. Sapagkat sa bawat kalokohan na binabansagan nating authenticity, sa bawat katangahan na ating pinapalakpakan, at sa bawat papoging ating ginagawang sukatan ng husay, may mensahe tayong ipinapadala sa ating mga leader. Ito gusto namin makita. At natural, yun din ang mas lalo nilang ibibigay. Dahil sa isang demokrasya, hindi lang mga leader ang humuhubog sa bansa. Ang panlasa ng mga botante ang humuhubog sa uri ng mga leader na umaangat. Nakita ninyo yan sa mga survey. At kapag ang pinakamataas na constitutional process ng ating bansa ay sinusukat sa dami ng objection, tawa o viral clips, baka hindi ang Senado ang kailangan tanungin. Baka tayong mga manunood. Kasi sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang pinakasikat. Ang tanong ay kung sino ang
pinakaangkop sa responsibilidad na ipinagkatiwala natin. Dahil ang Senado, hindi yan endeblado. Ang Senado ay isa sa mga haligi ng ating demokrasya at ang kalidad ng ating mga senador ay salamin ng kalidad ng ating mga pinahahalagahan bilang isang bayan. Yun. We should question ourselves. Yeah. Pero, very basic kasi yung issue. What is basic? Sec, Ronald. Karapat dapat ba yung mga senator judges na nandyan? Exactly. Mahigit kalahati may kaso Mga lintik na yan, di ba? From the very start. Kaya, magbago na tayo. Hindi lang outward, dapat inward. Sa parating na eleksyon, kalusin na yung mga yan. Kaya nga sinasabi ko, electoral revolution no less. Diba? Electoral dahil within the Constitution. Diba? Pero, revolutionary. Correct. Bakit? Dapat itaob mo yung lamesa Dapat hindi yung mga, sabi ni Tim Tarty, yung mga bobo na yan. Hindi yung mga kawatan na yan. Hindi kawatano, ha? Yung mga kawatan na yan. Yung mga, pero mo, First Asians to be charged with crimes against humanity. Tapos hindi pa natin mahuli ang mga lintik, di ba? At dinidepend pa. Tapos dinidepensahan. Tapos yung nagdidepensa, ang tingin sa sarili, God's gift to the Senate. Magising naman tayo. Di ba? Buti na lang, sa survey, tayo si Robin. Si Robin. At saka si Vico Soto. Ibig sabihin, may kalahati na nabubudol pa. Ng mga bobo at walang laman at mga kawatan. Pero may kalahati, naghahanap na ng katulad ni Vico Soto. Sige, ito na, Sek. Ikaw nandiyan eh. Hindi, uminit lang ulo ko sa German cut. Total, mainit na ang ulo ni Secretary Ronald Llamas. Kasi hindi ko alam kung i-intro niya yung sinabi niyang survey na yan o magbabartagulan tayo. Pero actually, Sek, di ba nung isang araw sabi mo sa akin, hindi ka na nakakakita ng walis? Nakabili ako ng walis tingting. Authentic yan. Pang ano mo? Parang kwanto Parang pang-witch yan. Hindi, parang sa kwan. Ang tawag niya? Harry Potter? Harry Potter, di ba? So ngayon, alam niyo na kung anong sasakyan ni Sec Ronald Llamas. Hindi ko sasakyan. Pangwawalis ako. Papunta na tayo sa Bardagulan! Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawalang takot! Dapat todo! Parang in-introduce ko yung sarili. Kami nga ganito naman yun. Hindi, meron kasing kwan Merong hindi na masyado na pag-uusapan. Napakahalaga. Na lumabas dito sa Senate trial hearing. May sumulat sa Senado. Galing sa Office of the Vice President. Kailangan daw pakainin po yung defense. Kailangan daw pakainin. At ang pinakamaganda ron, ang dapat mag-cater, Office of the Vice President. Walang tiwala sa Imagine mo na. Pati ba naman yung pagkain ng mga... Baka daw lasunin Pati ba naman yung pagkain ng defense? Pagkakakitaan. Ang babayaran mo yung Office of the Vice President. Tayo pa bibili. Tayo tambahin. Parang sobra naman. Sobra naman. Pero napakahalaga niya. Dahil formal na letter yan. Dito sa... kay Win Gatchalian. Palagay ko, napaka... Buti na lang, sinagot ni Win Gatchalian, wala kaming budget yan. Paano, mga Nepo babies kailangan yung kinakain ng mga karaniwang empleyado sa Senado, dapat hindi yun ang pinapakain. Dapat ipa-cater. Accredited. Anong ibig sabihin niya? Michelin? Michelin ba dapat mag-cater niya? At ang babayaran, Office of the Vice. Natawa ako ron. Comic relief yun. Ibibigyan mo sila. Sa gitna ng mga ito. Pero, yung binanggit ko kanina, ang linaw naman nung nangyari nung last Monday. Nung pinag-uusapan, yung pinakamahalagang usapin dito sa impeachment trial na ito. Diba? Yung bank account. Alam na natin itong grave threats. Nagtaka nga ako bakit 3 linggo para pag-usapan ang isang video na lahat naman tayo napanood. Pati naman yung kalokohan dyan, diba? Pati naman yung kalokohan. Tapos may parating pa.
dito sa usapin ng confidential funds. No? Kaya nga, buti na lang, ang pinatawag na witness, hipiyato. No? May tao bang ganyan? No? Na walang birth certificate, walang death certificate. Ano yan? Alien? No? Yan ang pag-uusapan. Pero alam na rin natin lahat yan sa Quadcom di ba? Correct. Alam naman na natin yung bribery. Correct. Yung sabi nila, hindi naman yung cabinet secretary ng DepEd ang nagbigay ng pera. No, mga tao lang yan. Di ba? O ano na naman yan? 3 linggo na naman yan. Pag-uusapan? Gano'ng karaming objections na naman yan? 49? No? Ito yung pinakamahalaga yung Lunes. Di ba? Unexplained wealth. No, ang paliwanag nila. Dumaan lang naman sa bank account Hindi naman tumigil. Hindi na ano. Hindi nagsettle. Diba? Hindi na, dumaan lang. At bakit sinama yung asawa? Talaga naman kasama yung asawa sa salin. No? Ano bang multiverse kayo nakatira? Batas yan. Diba? Diba? Ito yung pinakamahalaga yung Lunes. Nagdebate dyan. No? Ang sabi ng isang senadora, iba naman yung sabina, no? Sa waran. Bisip daw kasi di na-lecturean ka. Yung kapatid mo, fishing expedition. Ang sabi ay, dumaan lang hindi naman yan proof ng unexplained wealth. Dumaan lang Di ba? Di binigyan mo pa ngayon ng argumento. Michelle Jokno. Kaya nga kailangan buksan yung bank account. Para malaman. Di ba? Nagmamagaling ka, binigyan mo ng pagkakataon ngayon, yung prosecution. Diba? Nasabihin, in the first place, kaya nga pinapabuksan ang bank account. Correct. Kita talaga. Diba? Correct. Sobrang galing mo, para kasi Marcoleta, no? Di lumubog ka sa sarili mong kumunoy. Pero nakakatawa. Yan. Sinasabi ko nga kanina, naglabas pa! Naglabas pa! Ng video, no? Na kinatay at pinakain mo ng alikabok. Si Chel Jokno. Napanood naman ng lahat yan. Parang grave threat yan No? Binabaluktot mo pa. Diba? Galing-galingan mo naman. No? Magsisinungaling ka lang. Diba? Hindi pa ganun kagaling. Humingi ka na advice sa PR. Gawin yan, di ba? Wala naman akong naisip pa yan. Ito, panghuli. Meron pa. Sumabay pa itong China. No? Sumabay pa ito na nag-water cannon na naman. No? Bakit? Baka hindi maunawaan ng ating tikapakinig. Naglagay sila ng 30-kilometer buffer zone sa Baho de Masinloc. Ibig sabihin, hindi na tayo makakapasok. Unbelievable. Nung ilang linggo lang nakalipas, yung Batanes, kanila raw. So dati, Palawan daw, kanila. Ngayon, Batanes, kaliwa, kanila. Baka pati Iloilo, kanila. Diba? Susunod, Binondo. Yari sila ron. Ang daming team party ron Alam ba nila yung kanilang isusubo? Mabibilaukan sila dyan. Pero, dapat naman, yung ating Department of Foreign Affairs, Siyempre. talagang pangatawalan. Naman. Talagang, Galaw-galaw. yung sinasabi nila na provisional agreement. Paglabas talaga. Yung ating department na walang ganyan. Walang ganyan. Ginagamit kayo ng China Correct. Huwag kayo magpagamit. Yes, diba? Huwag salang manatili yung statement ni Secretary Gibo Chodoro. Wala lang. Wala kaming kinalaman dyan. Ibig sabihin, merong kinalaman. Na hindi sila. Dapat lahat tayo magkaisa. Yes, sir. Lahat tayo magkaisa. Ang iwaksin na natin yung mga tsinador na yan. No? Iwaksin natin. No? Yung mga nag-gaslighting sa atin. Yan. Diba? Correct. Lalo na sa SONA, yan yung kinakailangang magkaroon ng reset. Yes, sir. Hindi yung relasyon natin sa China. Malinaw yung ating victory sa arbitral award ng UNCLOS. Yes. Malinaw yan. Huwag tayong umatras dyan. Ang Indonesia nga no?
winarningan ng China, huwag niyong gawin yan, huwag kayong mag-drilling dyan. Anong ginawa ng ng Indonesia? Eh di ngek-ngek nyo. Mag-drill kami dyan. Dapat ganun din tayo. Ngek-ngek nyo, di ba? Ganun dapat, at dapat nagkakaisa tayo. Correct. No? Kasama ang Department of Foreign Correct. Affairs. Correct. Diba? Okay. Dahil ang West Philippine Sea, Atin ito! Sabi nga ni Secretary Llamas, sa China, Ngek-ngek nyo! Sa mga senador, ngek-ngek nyo! Sa mga gaslighter na senador, ngek-ngek nyo! Ikaw, Team Tars, ang West Philippine Sea, anong paninindigan dapat natin dyan? Atin yun. Yan. At hindi dapat yun ay inaano natin sa politics. Ito tandaan natin. Good point. Soberanya po ng Pilipinas Yun, ang pinag-uusapan. Huwag nyo na isama kung didiis ka, kakape, komunista ka. Hindi na yan dapat iniisip. Isipin nyo sa atin ang West Philippine Sea. Yeah. Walang kulay dapat. Wala. Sa soberanya. Pilipino ka eh. Ano bang mensahe mo sa China? Ini-Ilonggo. Kaya, sige nga. Ngayon, de fota. Yun nga yun. napakagandang mensahe. Hindi, ano yun? Ilonggo yun. Ilonggo. Walang ibig sabihin yung hindi. Pinapalalahanan namin kayo na umayos kayo. Parang isusunod natin kasi, di ba? Ano ba yung standing sa darating na eleksyon? Meron naman gano'n agad eh, di ba? Meron. Alamin natin yan sa The Survey Says! Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The Survey Says! Magkakaiba ng personalidad. Our survey today was brought to you by Alice Santiago, nagpadala ng Canadian 20, and Vanessa Torres, nagpadala ng New Zealand 20. For ano daw? Dalawa na, ako bibita rito, dalawa na. For 4 alas and Team Tarsi. Dinama yung stars. Kaching. Anyway, wawalisin namin lahat ng mga kalaban. ito, yung ating mga trending top 5, number 6, si Mima Alicia. Marami pa kami dyan. Marami po Yung kami sa pamilya. kaibigan ni Team Tardy. Number 5, Malacanang NCR wage hike delay. Ang Na-delay? Hindi, ang batayan yan kasi actually, hindi siya na-delay. Ano nga? Move forward siya. Pero sinesearch ng mga tao kung na-delay. Hindi siya na-delay. Yung search word. Yung search word is delay. Ako minit ang ulo ko eh. Pero Breaking news ka niya, parang gusto mong mawagan ka rin ang declare. hindi, siyempre verbatim yan kung ano misming sinesearch nila. Sige. And then Atawag ko na sana yung lamesa. number 4, Daniel Ortega. Teka, hindi dapat na nasama. Pero President ng Nicaragua. Okay, number 3, Erwin Tulfo. Bakit si Erwin? Siguro dahil Nasa sa kanyang trending mga objection. Number 2, si Pinanatan niya si Alan Peter eh. Yes. Wrong forum. Number 2, Saka yung mga nagsasalita daw, di ba? You wasted 26 minutes, sabi nga ni Brother Erwin eh. Buzz Lightyear. And number 2, si Panfilo Lacson. Of course. Dahil sa kanilang... Si Panlito Lacson, ayon kay Alan Peter, di ba? sila ngayon. And ito yung number 1 trending search words na hinahanap ng mga kababayan natin. Sara Duterte bank deposits subpoena. Yun na. Yun yung pinaka-hinihintay. So that means inaabangan. Inaabangan ng mga kababayan natin yung bank deposits. Gusto Base nilang po yan sa datos, ha? makita. Yan bank deposit si Alan na. Ay, nako. Napakadaling galusin yan. Napakadaling anuhin yan. Hindi Survey. Tapos ito naman, naglabas yung Octa Research recently, July 4 to 11, na survey. Ang tinanong, what should matter most when senators vote on Vice President Sara Duterte's impeachment? At lumabas, law and evidence, 71%. So yun yung pinakamahal. Dapat evidence-based. Yung political considerations, 21%. Versus politics. And then don't Yan may yung 32 million na boto pumunta. So yun yung lumabas. And then may linabas din yung Tanghere survey na ang nakita natin ay 55% of respondents believe that senator judges are overtly aligned with or lawyering up for
either the prosecution or the defense. So, Medyo naging ibig sabihin, obvious naman yan. parang One-sided sila. Parang one-sided. Tulad ng sabi kanina ni Alan. Kasuntukan mo kanina. Oh. Yung lumabas na Pulse Asia, may lumabas din Oh. Teka, ito lang, tapusin ko lang. Pero doon sa yung sa top-ranking senators na sa tingin nilang ay one-sided. Yan. Ito yun. Sila yung nagsabi ito. Dito, ayon sa survey ito. Tangere. Ayon sa ano tangere. sabi? Ang pinaka, partisan daw ay yung kaibigan ni Sec, si Alan Peter Cayetano. Best friend. 60%. Ambassador pa naman. Followed Jesus by Christ yan. si Robin Padilla. Si Ruben. 58%. Ruben, tama ka na. And si Senator Pia Cayetano, 52%. So sila yung parang pinaka-partisan. Nag-abogado. Si Ruben tsaka si Pea. So hindi sila umaakto bilang neutral, objective senator judges. Dapat, di ba, non-partisan sila. Yun yung nais mo ipahiwatig. Pero sila, sa tingin ng mga tao, sila ay overtly partisan sa kanilang... In other words, bistado sila. Ibig sabihin. Ngayon, yung sinasabi ko kanina, yung Pulse Asia survey, lumabas din this weekend. Yes. Ito, Sec, yung sinasabi mo, ano ba yan? sa tingin ko, yung mga tinitisis mo si Prof. issues na gustong makita ng mga kababayan natin sa SONA. Tama ba? Tama ba? Yun daw ba yun? Yan ba yun? Yan ba sa Pulse Asia? PulseAsia.eh. Okay, go on. So, yung mga initiatives na gusto nilang makita are anti-corruption initiatives in general. Courtesy of Sina Ronnie Holmes, di ba? And then number 2, jobs and livelihood opportunities. And then number 3, poverty. And then illegal drugs. Wala namang ibang... ano ba yan? Wala kayong sinasabi. Walang ibang landed questions. Diba, parang may lalabas na survey bukas. Yung trust rating. Na medyo na-cover na yung first week. Yung first week ng impeachment. Ng Okta. Ay, Okta pala maglalabas. Okta! Pero, sabi nga ni Sec, nagpaalam na siya. May patikim dapat. Patikim. Sa 4 alas yung unang maririnig. Ano yun, Prof? Na yung trust ng Vice President. Okay. May effect yung yung impeachment proceedings. At may nakitang pagbaba sa trust and satisfaction ratings. Gano'n kababa? Hindi ko masabi yan, Sec. Hindi na ako binigyan ng teaser lang yan. Hindi binigyan ng authority ni kasi ako pa yung magsabi. Ranjit Ryan. Pero yung survey na yan, ginawa yan nung na-cover na yung first week. impeachment. Okay, so that's a fact. That's a fact. Okay, and speaking of facts, nandito na tayo sa fact sheet. Yun. Katotohanan dahil 4 alas Fact Sheet. para sa bayan lagi 4 alas. Ang fact sheet natin ngayon, syempre dahil Lunes ay SONA. Yes. Hindi tayo pahuhuli. Ang 4 alas ay may SONA din. Meron din tayong sariling Ito ang SONA ng 4 alas. Prof, mauna ka. Hindi lang dapat mahiya naman kayo, yung sinabi last year ng ating Pangulo, nasa namin na managot na dapat Kayo! Fact sheet kayo! Hindi lang kaso at imbestigasyon, inaasahan namin na makulong na ang mga sangkot sa korupsyon. Fact sheet kayo! Hindi lang ayuda tulad ng 4PS, IX, TUPAD at AKAP ang kailangan ng masang naghihirap. Yan. Pagtaas ng sweldo na pantay sa ibang bansa para mabuhay ng maranghal. Fact sheet kayo! Living wage ang kailangan. Ikaw, Yasek. Hindi lang mga silid-aralan. Libro at upuan sa eskwela ang dapat pagtuunan. Mga libro na outdated. Isama sa edukasyon ang pagmamahal sa bayan. At ang korupsyon ay hindi normal. Ituro ang West Philippine Sea, ang UCLOS, Victory, ang kahalagahan ng pagboto sa matinong gobyerno at katotohanan sa ating mga teritoryo, kabilang ang West Philippine Sea na ating fact sheet kayo! Hindi lang problema ninyo sa palasyo, Kongreso at Senado. Dapat umiikot ang focus sa gobyerno. Ibaba ninyo muna ang singil sa kuryente. Siguraduhin ang sapat na supply ng tubig. At gawing abot kayang presyo ng mga bilihin sa bawat
Bahay ng Filipino. Fact sheet kayo! Uy, hindi lang statistika na bumaba na ang krimen. Papanagutin din ang mga institusyon, mga kumpanya at maging ang mga nakatalaga na magbantay at mangalaga sa seguridad at proteksyon dahil sa kapabayaan nila. Fact sheet kayo! Hindi lang sabihin na wala tayong magagawa sa pagtaas ng presyo ng langis, na apektado ang lahat ng presyo ng mga bilihin. Panagutin din ang mga Nanamantala. Sasamantala! Sampula ng mga ganid! Ikulong sila! Hindi lang multa! Dahil sa kasakiman nila! Fact sheet kayo! Mainam, ang mga proyekto ng mga dayuhan para makatulong sa dagdag trabaho at ekonomiya. Pero siguraduhin nyo na hindi ito makakasira, hindi ito makakaapekto, at hindi ito magiging pasakit sa buhay ng mga Pilipino. Fact sheet kayo! Yan ang SONA 4 alas! Fact sheet, F-A-C-T-S-H-E-E-T kayo! Pahabulan ng konti. Dapat yung SONA, hindi puro sana. Fact sheet kayo! SONA all! Siyempre, yun talaga ang Baka buhay. may mensahe. Anong mensahe mo, Team Tarty, sa mga Inilonggo. hindi pa naniniwala? Inilonggo. Okay, sa tanan yung mga kababayan ko, lalo na sa mga Ilonggo ko, no, kapwa Ilonggo ko, gamiton tagid ang aton mga utok no, sa pagpili sa mga politiko naton. Alam mo, tanan man ta gusto sang pagbago sa aton nga bansa. Tanan ta gusto sang change, and syempre mag-start gid ina sa aton sa mindset ta. Kay kung hindi mag-change ang mindset ta, pagdating sa politika ay wala gid may matabo sa aton nga bansa. So bilang isa ka ordinaryo nga Pilipino, mas pilion ta Japon nga palanggaon. Mahalin po ang ating bansa at hindi ang politiko. Naintindihan natin ang mahalaga yun. Binabati ko rin yung mga kabatch ko sa high school sa Notre Dame, 78. Nag-reunion kami kagabi. At yung kabatch ko na yan, wala diyang korap. 1878 ito. 1978? Ay, sorry. Mabuhay kayo, mga kabatch. Walang korap dyan, ha? Walang korap. Hindi yan mga Arneo, ha? Mga hardcore, 4 alas, Alaskadora at Alaskadora, si Fernando Respicio Martinez. Hello, Attorney Leland and Billy. Alam ko, nanonood kayo Hindi yan yung Respicio sa Isabela, ha? Si Charito Garcia. Tapos nung isang araw, may nakakilala sa akin, si DJ. Kahit ako ang pinaka-anonymous at pinaka-hindi kilala na tao sa buong Pilipinas. Biglang nakilala ako ni DJ. So, hello DJ. Hello, DJ. Ako, binabati ko lang yung nakaraan, may nag-bash pero salamat sa'yo dahil mayaman to, namimili ng tao, may sariling mundo. Ikaw, Sek. Yung si Jimmy Dumlao, binabati ko rin. Nakakilala rin at nanonood ng 4 alas. At sa lahat ng mga Ilonggo, Bisaya, Mindanao, Ilocano, Bicolano. Wala ka pala hanggang hulo. Kapari hanggang hulo. Kayo ay mahal namin. Mahal namin kayo. Mahalin nyo ang ating bayan. Mga trolls, mahal namin kayo. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang angle. Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Yan. Himayin. Mula sa iba't ibang perspektibo na hindi ko mabasa. Na madaling maintindihan ng publiko. Yan. Pinasa mo na. Dito lamang sa 4 alas!